Alright mga kababayan, ito na po ang mga kakapasok na balita ngayong araw. Una, tinawag na sundalong kanin. Alam niyo na po yan kung sino itong tinatawag na sundalong kanin na walang kasawa-sawa sa kakakahol. Araw-araw yan mga kababayan. Na para ba itong taong ito mga kababayan ay siya lang ang may karapatan na magsalita. Kapag nabueltahan nga po ito mga kababayan ko, nagsasampa ng kasong cyber libel at ito nga mga kababayan, sinampahan sila ni Senator Alan Peter Cayetano at Rodante Marcolita kasama ang 18 ex-Marines mga kababayan. Basahin po natin. Ayon kay Trililing, puno ng pagkakasalungat at pagpabago-bagong detalye ng testimonya ng mga umano'y bagmen. Iginiit din niya na walang basihan ang mga aligasyon na tumanggap siya ng pera upang suhulan ang mga investigador ng ICC o International Criminal Court. Tragis na yan mga kababayan, sino ba ang tumanggap na aamin sa pera na yan o mali-malitang pera? Siyempre walang umaamin dyan, walang aamin dyan mga kababayan, pinagluloko lang tayo sa mga yan. Kaya naku po, wag nyo na kaming pinagluloko pa dahil alam na po namin yan. Walang aamin dyan kahit sino sa inyo. Walang aamin. Yan po ang katotohanan. Samantala, ito pa ang malupit mga kababayan. Kung matatandaan nga po ninyo na may sinapak na court sheriff si Inday Sara Duterte noong 2011. Ibig sabihin yan mga kababayan, 15 na taon na ang nakalipas. Nangyari nga po ito sa Davao City at ito'y patungkol sa demolition. So mahigit isang dekada na nga po ang nakalipas mga kababayan, 15 na taon na at ngayon ito ang matindi. At ayon nga po rito sa kakapasok na balita mga kababayan, base sa pre-trial brief ng prosecution, isinama si Andres para patunayang may tendency to inflict violations umano kay Vice Presidente. So ang ibig sabihin nga po nito mga kababayan ko isasama nila ang usaping ito sa impeachment ni BP Sara. Wow, pinagkukunik-kunik nga po nila mga kababayan. Maski 15 na taon na ang nakalipas para lang ipagmumukha sa taong bayan na maraming kasalanan si BP Sara Duterte. Pero hindi na po uubra sa amin yung inyong pang-uuto. Ang layo-layo, walang kinalaman sa impeachment pero isasama nila mga kababayan, napakatindi. At ito pa ang matindi mga kababayan, dating Congressman Mike Defensor, may matinding birada dito kay NBI Director Melvin Matibag. So dito po mga kababayan ay hindi na tayo mag-react pa. Bahala na si dating Congressman Mike Defensor. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po ako sa may Cliff Point. Ito yung sinasabi ni Takang Matibag na itong may pinakita pa silang mga engineering plan. Yan po ang Cliff Point. Yan yung aking opisina. Ayan, nakikita nyo may mga establishment. Nandyan yung Korean restaurant, yung 7-Eleven. Andito po yung may studio dyan, may office sa taas. At ito yung sinasabi nila na sa Chicago. Yan po yung buong complex nitong Cliff Point na kanilang tinuturo. Alam nyo, itong NBI, hindi ko naman huli lahat and may simpatya at may respeto ako sa mga kawani ng ating NBI. Talagang ginagamit pampolitika. Itong sinasabi nila na meron daw akong kinalaman dito sa human trafficking, ang basic na sinasabi nila dahil kami ang may-ari nitong establishment na ito ay involved na daw po kami sa ganoong human trafficking. Una sa lahat, kailangan po natin linawin yan, yung human trafficking, napakasama pong kaso niyan. At syempre, ang gusto nila non-bailable. Alam nyo, sa Soler, meron po dyan KTV Club. Dyan po sa Shangri-La lang. Dito sa may Shangri-La EDSA. Maging dito sa City of Dreams, sa Resorts World. Dahil po yan may mga KTV. Ang sinasabi nila, meron daw pong human trafficking na para bang pinilit, ginipit yung mga tao o di kayo tinatakot. Yan po'y walang mga katotohanan. At itong establishmentong ito, katulad ng pinakita ko sa inyo, ito pong lugar na to, marami po ditong mga investor na magkakasama kami. At kung si Matibag lang nag-imbestiga ng tama, malalaman niya na may mga kasama kami dito na ngayon ay cabinet secretary at meron din pong isang
director dito na senador. Parating ang nandito at maraming mag-witness na dito siya nagpupunta. Pangalawa, ang NBI dapat ginagamit sa tama. Yan pong mga korupsyon, yan ang dapat imbestigahan. Paano magkakaroon ng investigasyon na tama na inihingi ng taong bayan kung ang asawa mismo ni Attorney Melvin Matibag, na akala mo kung sino, Bureau Director lamang, akala mo kung sino na siya magsalita maging sa mga senador, ito pong mga kalaban nila sa politika, hindi niya maimbestigahan dahil mismong sila involved sa bilyong-bilyong korupsyon sa flood control dyan sa San Pedro, Laguna. Kaya yung kasong sinasabi nila, handa akong harapin yan at alam kong gawa-gawa nila yan, gagawin nilang lahat para makulong po kami. Ang lahat na nagsasalita tungkol sa flood control scandal at tungkol sa korupsyon. Yung mga sinasabi ng struktura, paano mangyayari yung struktura? Ito'y lahat inapprove ng Pasig City. Inapprove po ito ng building official ng Pasig sa ilalim ng ating mayor, puting Mayor Vico Soto. Kaya ito pong sinasabi lang mga kalokohan na kung ano nung iniba daw ang building permit plan o ang building plan, wala pong katotohanan. Sa ating pong mga kababayan, yung pong ginagawa nilang pagpapatahimik, may kaso rin kami ni Marcoleta tungkol dyan sa plunder, katulad din po yan, gawa-gawa din po yan at walang katotohanan, lalabanan po namin yan. Ang lahat ng kalaban nila sa korupsyon ang kanilang kinakasuhan. Ang lahat ng lumalaban sa katiwalian, 1.5 trilyon ang ninakaw na pondo sa ating bayan at gusto nilang manahimik tayo. Hindi po tayo tatahimik hanggat walang hustisya, walang nakukulong. Kaya yung NBI, National Bureau of Investigation, ang dapat nyong gawin, mag-imbestiga kayo ng korupsyon. Tulungan ninyo yung ating gobyerno at alamin ninyo talaga kung anong katotohanan sa korupsyong to kaysa ginagamit tayo sa politika. Huwag po kayong maniniwala kay Attorney Melvin Matibag dahil po yan ay bobo. Tanga po yan, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Para po sa ating bayan, sa mga kawani ng NBI, huwag po tayong paggamit. Napakaganda ng ating ahensya. Respetado po tayo. Huwag po tayong pagagamit dito sa mga kalokohan na ginagawa ng NBI na pampolitika lamang. Lahat ng mga kalaban nila ay kanilang kinukulong, pinapatahimik at kinakasuhan. Mahigit 40 na po kaming nakasuhan dito sa problema ng flood control scandal. Lahat ng mga nagsalita, hindi naman involved sa korupsyon. Wala namang ninakaw pera, pero nagsasalita laban sa korupsyon, kinasuhan na po kami lahat. Pero yung totoong mga involved sa korupsyon, hanggang ngayon, laya, protektado. Pati nga yung mga freeze order nila, wala na. Nakawala na po yung pera. Yan ang ating problema sa ngayon at yan ang dapat nating tugunan. Sa inyo po lahat, magandang hapon ulit at maraming salamat. Ayan po mga kababayan, ano ang inyong masasabi sa matinding birada ni dating Congressman Mike Defensor dito kay NBI Director Melvin Matibag? So hanggang dito na lang muna tayo mga kababayan. Maraming salamat po.